Ning guys, oh. Ano ba naman? Ano ba naman itong ating buhok, guys? Oh. Ano? Good evening, guys. Oh. Andito na naman ang lula niyong madaldal. Nawala nang may topic. Mukhang tahimik ang ating ano ngayon. Social media world. Kaya mukhang pati si Ivana is hindi na pinatawad. At ang makikita mo na lang is bangayan dito, bangayan doon ng mga vlogger natin na hindi na natin maintindihan kung ano ba ang nangyayari na sa kanila. Maging ang ating mga malalaking idol, malalaking vlogger na pinafollow is mukhang naubusan na ng kanilang content ngayon. Mukhang ako ay kinakabahan sa katahimikan na to, guys. Ang lula nyo na lang yata ang natitirang kinakabahan. May kanya-kanya na silang topic, kung ano-ano na lang. Si Jojo is nasilip na si Magno. Tapos yung isa natin kapudi. Foodie naman is nasilip na yung magkapatid na Tulfo. At si ating namang banat is nasilip na si Ivana pa rin, at kung sino-sino, at ang ating namang at yung iba naman is kung ano-ano na lang ang naitatapik, at bukod tangi na lang ang ating Coach Oli ang inaatake ng high blood. sa kanyang topic, sa kanyang pagbablog is about naman doon sa mga daw yon, yung about naman doon sa survey ng ng kung papayag daw ba, may survey na papayag ba daw ang taong bayan na papasukin ang ICC at mag-imbestiga. Oh, mantakin mo yun, umabot ng 50 plus yata yung nagsabi daw na oo, at naha-high blood ang ating idol Oli. Oli. Nagiging bisakol tuloy ang lola nyo. Si Coach Oli, ha? Oh. At kitang-kita ko yung kanya talagang na-high blood at bigla siyang nawala sa ere. Bakit kaya? Baka nagkaroon siya ng violation o talagang humina lang ang signal ng kanyang wifi. Hindi natin alam kung bakit nawala siya sa ere. Hindi na yata nakabalik eh. Ano kaya nangyari kay Coach Oli? High blood na high blood pa man din siya sa topic niya. Oh, alam nyo guys, ganito na lang ang nangyayari sa lola nyo. Pinapanood ko na lang kung ano-ano yung ating mga idol. At matatawa ka na lang sa mga topic nila. Mukhang tayo ay tahimik talaga ang ating mga pinakamamahal natin. Na alam nyo na. At ngayon ay mukhang nakakatakot ng banggitin ang pangalan ng ating pinakamamahal na tata. Tata na lang. Kasi tingnan nyo guys yung aking isang video. Mukhang hindi na spread. Not spreading wings. Mapapakanta na lang talaga tayo kung ano na anyayari na sa ating mundo, guys. Bakit ganon? Mukhang ang tawag nga doon ni ang tawag ni Coach Oli is ano ba yun? Road tag. At takot na din tayong marod. Hindi yung road, ha? Hindi yung daan. Tawag ni Coach Oli doon, nakakatakot na talaga guys. Oo, yung dating umaabot sa akin ng pagka-upload ko maraming views. Ngayon, 4 na views. May ganon pag yun ang topic mo, ang ating tata. Ano kaya nangyayari? Bakit nagkakaganon? Yung ba yung tinatawag ni Coach Oli na oh, ano yun? Kaya ba nananahimik na ang ating mga mga idol? Mukhang kasi napakatahimik. Oh, napanood ko naman sila ating mga attorneying idol is puro pare-parehas na yung kanilang mga topic. Lumiliit na naman lola ang boses nila. Bigla tuloy kasi pagka-scroll ko ng aking papanoorin is dumaan ang ating yung nakakabad trip nating panoorin na mantakin mo yan guys, pag pinapanood ko siya parang hindi yung di ba ang sinasabi ng lola niyo is hindi nakikita ng natural na human ang lola.
Bakit naman maniwala kayo? Alam nyo guys, minsan may ganyan kasi ako, ang lola niya, may ganyan, minsan, pipikit lang ako, pag magpipishing kami guys, pipikit lang ako, tapos, alam ko kung saan ako maglalagay ng aking yung pang fishing rod ba tawag doon? Rod? Oh, ganon. Pag hinagis ko doon sa pagpikit ko na dalawang side ang tinitignan ko, kung saan bumanda yung aking maliwanag na paningin is doon ko nilalagay. Bigla talaga ako nakaka-fishing guys. Gugulat nga ang aking hobby kasi sabi niya hindi naman daw yung hindi season ng tag-fishing, yung maraming mahuhuli na isda. Pero ako daw ay nakakahuli talaga. Yun ay kinikwento niya pa sa kaibigan niya. Sabi niya, ang tigas ng ulo niyan. Sabi ko, dito kami mag-fishing. Ay, naku, naglakad pa kung malayo. Doon daw siya mag-fishing. Pat mamalayan mo, ay naka-fishing talaga siya. May ganun talaga ako minsan guys, oo. Ganito, pag nakikita ko nag-speech yung inyong kuting is, alam niyo bang, pag pinikit ko yung mata ko, is nakikita ko yung mukha ni Buton. Sino yung mukha ni, alam ko yung boses niya ay nagsasalita, is si Kuting, is pag pinikit ko yung mata ko, is nakikita ko yung mukha, is Buton. Kaya sabi ko, hindi kaya si Buton ang may gawa ng speech niya na yan. Oo guys, oo. Tinitignan ko. Tapos, yung topic doon na talagang hindi ko hindi talaga ako makakonsentrate kasi ang nakikita ko pag pikit ko, naririnig ko nga siya ang nagsasalita. Pero pag pikit ng mata ko, si Buton ang nakikita ko. Kaya sabi ko, hindi kaya si Buton ang nagawa ng speech niya na yan. Kaya ako naman sa comment ko, alam niya kaya sabi ko, subukan kayang alam niya kaya yung binabasa niya at pag nag-speech pati siya guys, ang feelings niya siya yung pinakamatalino sa buong mundo. Yung parang bagay siyang nagtatalumpati na yung accent pa ng kanyang mga pagsasa sa pagdi-deliver ng kanyang speech is talaga feel niya pa talaga. Dahil halos hindi ko na maintindihan yung sinasabi. Kasi tawa nga ako ng tawa doon sa nakikita kong mukha ni Kuting habang siya. Kaya sabi ko, siguro si Buton ang nagawa ng speech. Kaya ang makikita mo sa itsura niya, instead na yung mukha ni Kuting is mukha, ulit-ulit na. Nagtitripan siya. Ay naku guys, bigyan na lang natin ng kaligayahan ang ating sarili. Oo. Sabi ko, alam niya kaya yung meaning ng binabasa niya na yan. Feel niyang i-deliver yung speech niya. Para siyang matalinhagang. Parang ganyan yung itsura niya guys. Tapos tawa ko ng tawa kasi pag binipikit ko yung mata ko, mukha ni Buton yung nakikita ko sa kanyang. Hindi yung mukha niya nakikita ko. Ay naku guys. Ito ba ang topic natin guys? Ako, mag-trip na lang tayo sa ating, pasayahin na lang natin guys ang ating sarili. Kasi sila nga, tignan nyo, hindi tayo pinapansin. Siguro sabi nila, bahala kayo sa buhay ninyo, pinaupo nyo kami dito, tapos reklamo tayo ng reklamo. Manahimik kayo, magpapakaligaya kami dito. Parang gano'n ang nangyayari sa kanila guys. Ano na bang gagawin natin? At dahil naman dito sa KBL is mukhang nasasayang lahat ang ipinapakitaglaban ni Palangga. Alam niyo kung bakit? Kasi dahil sa kanilang pagbabangayan is binubuking ni BL kung ano yung mga ginagawa ni Palangga. Kaya mukhang nawawalan na siya ng credibility sa kanyang mga pinagsasasabi ngayon guys. Alam niyo ba, kahit ano nang sabihin ni Palangga ngayon pag pinapanood ko siya is parang wala na. Parang hindi na ako naniniwala sa kanya dahil sa mga isinasualat nga ni BL, na mga pinagsasabi ni BL. Kaya kung hindi titigil si BL, mababaliwala lahat ang mga pinaghihirapan ni Palangga. Kaya kung ako talaga kay Palangga is aayusin ko itong si BL na to. Kasi sinisira ni BL ang kanyang mga ipinapakipaglaban na kahit sabihin na natin totoo guys. Halimbawa totoo ang
pinapakipaglaban na yan at yung mga isinisiwalat na yan ni Palangga is mukhang nababaliwala na dahil sa mga pangontra na mga paninira sa kanya ni BL. Kaya tingnan nyo, mukhang ang tingin ko dito guys is mababaliwala lahat ng mga pinaghirapan ni Palangga kung hindi niya aayusin si BL. Kasi once na pinapanood mo yung mga pinagsasabi ni BL is parang hindi ka naman niniwala kay Palangga. Oh. Lalo pa nung ginagatungan naman ni ating Idol Banat. Oh, mukhang yung mga pinagsasabi tuloy ni ni Palangga is parang nawawala na ng saysay lahat. Oh, papayag na lang ba tayo nito na hayaan na lang ba natin ang mga kapalpakan ng gobyerno na to? Oh, kasi kung totoo lahat yung mga pinagsasabi ni Palangga nang dahil naman sa pagtitira sa kanya ni BL is mukhang nawawalang saysay lahat ang mga pinagsasabi ng Palangga. Kaya kung ako kay Palangga, ayusin ko talaga itong si BL na to. At sagutin niya nang matapos na at magkaroon ulit siya ng kredibilidad sa kanyang mga pinagsasabi. Kasi halos kinukontra lahat ni BL ang mga pinagsasabi niya. O di mababaliwala lahat. O kung halimbawa tayo is, ako na nga na palagi kong nasusubaybayan si Palangga. Kasi alam nyo naman, di ba sinabi ko nga na noon ikakampi natin yan. Kaya pinapanood ko rin kahit paano yung mga sinasabi niya. Kasi malay mo, totoo talaga yung mga pinagsasabi niya na yan. O, tapos nang dahil sa mga sinasabi sa kanya ni BL is nawawala ng saysay yung mga pinagsasabi niya. At kahit itinataya niya ang buhay niya, nasabi niya, di ba? Nakataya ang buhay niya dyan, is mukhang nababaliwala lahat yung parang nawawala ng saysay kung ano mga pinagsasabi niya dahil hindi niya nga sinasagot si BL. Hindi tayo nalilinawan kung tuloy ay pumapasok sa aking isip, totoo pa ba itong mga pinagsasabi na to ni Palangga dahil nga sa mga pinagsasabi nga ni BL din, di ba? O, kaya ang tingin ko dito guys is pag nagsawa na ito si Palangga, baka manahimik na ito at tuluyan na tayong walang malalaman. At yan na ang magiging umpisa ng kaligayahan ng mga yan. O, katulad yan. Katulad na lamang dyan sa issue ng pulburo na yan, kahit anong gawin natin, wala. Tahimik sila, wala silang sagot doon sa panawagan ni tatay na magpapulburonte sila doon sa Luneta. Sa Luneta ba yun? Wala na. Dinadaan lang tayo sa katahimikan nila guys. Parang inaantay lang nilang magsawa na tayo sa mga issue na mga ibinabato sa kanila. Diba? Ang mga Pilipino is madaling magsawa kasi. Ano na ang gagawin natin? Pag nanahimik na yan si Palangga dahil maasar na yan kay BL at mukhang nawawala na siya ng credibility sa kanyang mga isinisawalat ngayon dahil sa mga pangunguntra ni BL. Hindi kaya si BL ang dito? Ay talagang nandoon talaga yan, hawak. Mulat mula ay hawak ng kabila talaga yan. At hindi kaya ito ipinain kay Palangga. Naisip ko tuloy yung ganyan. Pumapasok tuloy sa isip ko na baka ito ay ipinain kay Palangga. Hindi kaya? Ayan tuloy BL, na paghihinalaan tuloy kita, na ipinain ka kay Palangga, na anuhin mo. Halimbawa, nakipaggrupo ka doon kay Palangga at alamin mo lang kung ano-anong mga sekreto ni Palangga at pagdating ng time ngayon is isisiwa ay ilalabas mo lahat ng mga nahimod mong naipon mong mga lihim ni Palangga. Tuloy ay nagiging malikot tuloy ang utak ng lola mo. Na mukhang ikaw ang pinadalang spy dito sa mga kontra. Kasi ngayon mukhang bumabalik ka doon eh. Mukhang hinihimod mo na nga si Boto. Ako'y nakakalata naman diyan kay sa'yo BL talaga. Mukhang iba ang iyong si Palangga kaya ay mukhang naisaan ni BL. Ito BL is ko lang ito opinion ko. At ito ang nakita mo naman, ang sabi ng lola mo na hindi natural ang mga nakikita ng
utak ng lola mo. Nakakakita ang lola nyo nang hindi nyo nakikita. Ito tuloy ang pumasok na naman pagpikit ng aking mata na ikaw ay nasa banda doon kay Butod. Mukha tuloy pumasok sa utak ko. Yun na nga lang mga speech na yan. Sa tuwing mag-speech yan. Si Kuting is, pagpikit ko ng mata, si Butod ang nakikita ko. Kaya sabi ko, baka siya ang utak ako ng battery low na daw ang ating microphone. Kaya naman, hindi naman tumakisama ang ating microphone. Mukhang nawawala na ng topic ang mga ating mga idol. Mukhang tahimik kasi ngayon mukhang. At yung naman, yung kinument ay yung naman, magbigay din tayo ng comment doon sa sagot ni, ano ba yon? Yung malambing kung magsalitang babaeng pinagbintangan daw na siya daw ang utak ng PI na yan doon sa sa Davao. Sino nga ba yon? Si Migs ba yun? Ayan, lola. Ayusin mo, lola. Basta yung babaeng Migs ba yun? Kanyang rason, Diyos mio naman. Paano naman siya naging abogado? Abogado daw yun Ay, abogada daw yun paano naging ganun ang kanyang rason? Paano daw siya ang pagbibintangan na may utak dyan sa na yan PI na yan itamba, samantalang wala naman daw siya sa bansa ng panahon na yun. Saan daw siya paano naman daw siya magbibigay ng pera? Parang mga siya, parang mga kalibel lang siya ng mga tanso vlogger na tinatawag ni Banat kung makapag-explain at kung kung makapagbigay ng ng kanyang pagpapaliwanag niya kung paano siya masasangkot daw dyan sa ibinibintang daw sa kanya na siya ang utak dyan sa sa Davao yata yun na yung perma-perma na yon. Wala daw siya sa bansa. Alam nga naman siya ang magbahay-bahay. Naku na ito. Ano bang klaseng abogada naman yan? Naku, Diyos ko, talaga ako doon sa sagot niya na yon. Kamuntik akong mahulog sa upuan. Sino bang kausap niya? Mga bata? Kahit na nga siguro bata kausap niya, baka mapangaralan pa siya. Lalo na yung mga active ngayon sa social media, mga kabataan. Naku, baka siya ang mapangaralan. Baka siya pang maturuan. Ay, kung ako yan, sasabihin ko, nandito yung pera, iwan ko dito. Kasi aalis ka. Halimbawa, ng ibang bansa ka. Tapos may ibiniling ka nandito sa kahadiyero, kukunin nyo na lang dito yung pera ko. Hindi ba pwedeng ganon? Kailangan pa talagang ipadala galing sa ibang bansa. Bakit ang pera mo lang ba is nasa ibang bansa lang ba? Naku, Diyos ko naman. Sino bang paniniwalain naman ito? Anong klaseng, ano yan? Sigurado ba kayong abogada yon? Kasi pinakita ni Bisdak yung paliwanag niya kung paano daw siya mapagbibintangan. May mga padrama-drama pa, mga fair lady, mga ba yung princess pa yung kanya magpangarap na maging... Ay, naku. Hindi ko alam kung paano yun naging, hindi ko alam kung paano yun naging kongres mo sa ganong laman ng kanyang utak naman, Diyos ko naman. Maganda lang, pero mukhang walang laman. Biniyayaan lang siguro siya ng magandang mukha siguro. Maganda ba yun? Maganda na rin sa tingin ko. Tapos, anong klaseng laman ng utak meron yon? Nahahalata tuloy. Diba? Kadalasan guys, ganito, pag gagawa ka ng masama, gagawa ka ng alibay. Mukhang nabubuking tuloy siya. Kasi, sige, para hindi ako mapagbintangan. Pagkaalis ko, gawin nyo ito ha. Kunyari, nandoon ako sa ibang bansa para hindi ako mapagbintangan ha. Kadalasan, ganyan tuloy ang ginagawang alibay ng mga may gagawin talagang masama, guys. Kahit na nga yung gagawa ng krimen. Halimbawa, may uutusan siya.
May uutusan niya, may uutusan siya na ito, patahimikin nyo tong maingay na to. Tapos para hindi ako mapagbintangan, ako ay mag-a-abroad muna. Di ba? Paano nila ako mapagbibintangan? Wala ako sa bansa. Naku, Diyos ko naman. Lumang tugtugin na yan. Kasi para ka rin gumawa ng alibay. Para hindi ka mapagbintangan. Sa time na yon, dapat wala ako sa ating bayan, ha? Pakaalis ko, ganito ang gawin nyo. Ang pera, nandito, ha? Gawin nyo, ito, ganyan ang gawin nyo, ha? Tapos habang wala ako dito, sa kanyo gawin ang kung ano ang pinapagawa ko sa inyo, ha? Ganito, ganyan, Hindi ba pwedeng ganyan? Sinong papaniwalain mo yan? Wala ka naman sa Pilipinas, kaya hindi pwedeng ikaw ang may gawa niyan. At wala naman, saan mo naman ipapadala yung pera? Diyos mio naman. Kaya tawanan nga kami doon sa video pinapakita niya. Ang ingay-ingay tuloy ng mga sa comment section dahil parang nananadya naman yung live ni Bisdak na nawawala ng sound yung pag nagsasalita yung babae is napakaraming walang sound daw sila. Walang sound. Buti na lang ako may sound. Kaya narinig ko yung mga padrama-dramang parang pelikula pa yung kanyang yung style ng kanyang pagpapaliwanag sa mga taong bayan at kung paano niya ililigtas yung sarili niya. Parang gumawa ng commercial na parang pinadaan sa commercial yung kanyang parang nagtatalumpati siya doon na paano daw naman siya na siya naman ay wala naman sa bayan. Paano naman siya makakapaggawa ng ganun at bakit pa siya ang napagbibintangan na wala naman siya sa ating bayan, nasa ibang bansa. Diba? Parang ganun ang nangyari na, diba, gagawa ka talaga ng alibay. Pag may balak, dapat gagawa ka ng alibay bago ka gumawa ng isang kababalaghan, diba? Kasi para hindi ka mapagbintangan, dapat umalis ka muna ng bayan. Siyempre, hindi naman ikaw ang gagawa, di ba? Ano naman ang mga ginagawa ng mga bayaran dyan? Ano naman ang ginagawa ng mga staff na yan? Alangan naman ikaw ang magbahay-bahay. Oy, pirmahan mo to. Oy, pirmahan mo to. Bigyan kita ng 100. Ay, di nagkaroon ka ng katibayan. Nakita mo nga hindi maganda yung ginagawa mo. Pangalandakan mo ang mukha mo doon. Anong klase ka naman yan? Na gagawa ka ng hindi maganda, ipapakita mo yung mukha mo doon, o di ano pa. Hindi na kailangan ng mga hearing na yan dahil andoon isinalampak mo na yung mukha mo, pagmumukha mo doon sa bahay-bahay at nagpapirma ka. Anong klase naman na abogada ito? Siyempre, ililigwakin mo ang sarili mo doon. Ililigwak mo ang sarili mo doon para hindi nga ikaw mapagbintangan naman. May gumawa ba ng krimen na matataas na opisyal na sila mismo ang gumalaw? Halimbawa, mayroong kang ipapatahimikin. Alangan naman ikaw ang pumunta sa bahay noon. Nakita mo naman may mga CCTV doon. Magmamas ka doon na Spider-Man ka doon na hindi makilala yung mukha mo. At ikaw mismo ang gagapang doon sa kanilang bakuran at aakyat sa bakod na kung kababae mong tao, ikaw ang gagawa niyan. Sino ba naman papaniwalain itong si Migs ba yun? Tapos nakuhaan pa sila ng picture, may kumakalat pang picture, nag-aabrasyete sila ni Dayonyor. Tapos magdi-deny naman itong si Dayonyor nang wala siyang alam dyan. Ayaw niya dan sa mga PI na yan. Sa bagay, dinalaw niya na rin siguro kasi napunta na rin siya doon. Tagaroon din si siguro talaga magkakaibigan yan. Kaya hindi ako naniniwalang walang alam dyan si Dayonyor siguro. Kayo guys, naniniwala kayo? Walang alam si Dayonyor sa PI na yan? Na habang nagsasalita nga siya, ang mukha ni tambaluslos ho, tingnan mo. Si tambaluslos
Tuloy ang lumabas sa aking bibig. Mukhang si tambalos-los nga talaga, guys. Kasi nadulas na yung bibig ng lola niya. Siguro, yun ang ginaid sa akin ni Lord na lumabas sa bibig ko. Oh, si tambalos-los daw, siguro. Si tambalos-los is mukha, siguro siyang inano siya ni tambalos-los. Ay, huwag ka magtutotol dito sa papatupan kong batas, kung hindi, malalagot ka sa akin. Hindi ko sinabing ganun, guys. Yun ang lumabas sa bibig ng lola nyo, guys, at sa utak ko. Naku, Diyos ko. Mukhang ano tuloy ang ating usapan, guys. Ganyan talaga ang nangyayari na ngayon, guys. Mukhang tahimik ang ating tata. Bakit? Ano ba nangyayari? Bakit may tawag ni Coach Oli? Kasi ganun din ang doon sa mga video ko, guys, na kahit yung sa title ko, yun ang nilagay ko, ang ating tata na pangalan. Pag yun ang nilagay ko sa title ko, is mukhang napakabagal ng aking views. Samantalang yung iba naman, meron akong pangilan-ngilang, guys, na videos na pag in-upload ko after 2 days, 3 days, is marami agad ang views. Samantalang yung nag-umpisa na tayo doon sa sinasabi ko nga na yun na yung sinabi ni Bisdak is hanggang ngayon is 40 plus yata. Mantakin mo yun. Ilang 4 na araw na yata. Ayaw tumaas ng views talaga. Mukhang totoo ang sinasabi ni Coach Oli na naku, guys, mukhang hindi na natin alam kung ano nang itatopic natin. Ano ba to? Ano to? Yung para hindi mapag-usapan ang ating tata. Naku, nakakatakot ito pagkagayaan. Paano yun yung ka-upload ko naman na video ngayon is si tata ang ating doon, ang ating topic. Mukhang hindi na naman yun magsasayang na naman yata ang ating na yun, video. Paano na yan? Kaya pala yung ating mga idol is puro na lang mukhang nakikichismis na lang kay Ivana. At si Coach Oli kanina na high blood siya doon sa na yun, sa mga survey na yon na kung papapasukin daw ang na yan at paimbestigahan si tata is nag 53% yata yung oo daw. Is mukhang hindi siya doon naniniwala sa survey na yon kasi napaka naman yon, diba? At bakit yun ang pinapasurvey? Na illegal nga daw yun. Hindi pwedeng ganon. Kasi, di ba sinabi ni Dayonyor nga na hindi, ilang beses niyang sasabihin na hindi pwedeng makialam yan sa sovereignty natin. Kaya minsan, naisip ko tuloy na baka nagpupursige yan kasi alam nilang mahina nga si mahinang nilalang nga si Dayonyor. Baka sinasabi nila ng mga may ayaw kay tatay is pagkakataon na nila ngayon. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kaya hindi yan talaga titigil, guys. Hindi titigil ang may galit sa ating tata. Iyan ay talagang, pag iyan tayo nalingat-lingat yan, mamalaya natin. Andyan na sila. Oo. Kaya, kahit tayo ay nalilibang sa ibang mga bagay-bagay ng ating mga topic sa ating mga ikinukontent natin is magiging maalerto pa talaga tayo, guys, pagdating talaga dyan sa issue na yan. At huwag na muna natin masyadong itatopic kasi naku, Diyos ko, baka inulit-ulit ko na to, baka bawal ito. Kasi nung magsabi siya ng ganyan si Coach Oli, doon yata siya nawala nawala siya sa ere. Oo. Hindi kaya si Coach Oli ang narunta. Inulit pa talaga. Ay, naku, Diyos ko, guys. Paano na mangyayari sa atin ito? Kung hindi na natin pwedeng itapik si tata. Paano na tayo nito? Diyos ko. Mukhang hindi nakanais-nais ang nangyayari na ito, guys. Mukhang tayo ay patawa-tawa lamang dito at akala natin tapos na ang issue dyan. At mukhang napakatahimik is baka mabigla na lang tayo, guys. O maging mapagmacheck talaga tayo, guys, na lahat.
na lahat. Maging mapagmatsyag tayo. Huwag tayong masyadong malilibang sa mga iba't ibang mga bagay dyan na sa nakamaritisan natin. Naku Diyos ko, baka tayo nalilibang, mamalaya na lang natin. Andyan pa ba ang ating tata? Baka naman baka naman tahimik na. Mukhang hinahanap ko ng hinahanap, scroll ako ng scroll sa aking, mukhang wala na akong mabalitaan kay tata. Ha? Yun tuloy, dumaan tuloy si, nag-speech na dayon yun na akala mo kung sino siyang matalinong, akala mo kung sino siyang napakatalino sa kanyang speech. Lagot tayo nito. Saan ba ang ating tata? Nako. Mukhang tahimik siya. Idol natin, banat na lang ang ating dito. Mabuti yung sila, idol natin, kasi matagtag man sila is, marami silang followers. At hindi nila masyadong mapapansin yan. Kasi napakaraming, pag isang bagsak lang kanilang video is marami kaagad views. Kasi, napakaraming followers na. 700 plus K yata yung followers. Talo pa pala ni siguro bagong account yun ni Palangga, kasi kaya 220K followers lang kay Palangga. 712 ba yung kay 712K ba yung kay Banat? 720 plus yata, hindi ko matandaan. Basta 700 plus K ang kay Banat. Mas marami pala ang followers ni followers ni ating idol na Banat kaysa kay Palangga. Pero mas marami ang like ni Palangga. Kasi umaabot ng 8K kanyang mga likes kay Palangga. Mawawala na ng saysay ang mga pinagdadaldal ni Palangga dahil kay BL. At sa panggagatong ng ating na parang pag pinaghalo-halo mo silang tatlong nagsasalita, kinakapa ko sa aking dibdib. Baka bawal. Kinakapa ko sa aking dibdib at sa aking memory at sa aking isipang maliit, guys. At hinihimay-himay ko ang mga sinasabi ng Alangga ngayon. Parang wala nang pumapasok na yung bang nang dahil sa pakinig ko kay Banat at kay BL is parang hindi na ako naniniwala sa mga sinasabi ngayon ni Palangga. Nakakaawa na si Palangga sa pakiramdam ko, kasi mukhang mawawalan ng saysay lahat ang kanyang mga pinaghihirapan at mukhang ibinuwis pa pati ang kanyang buhay nang dahil sa kanyang pinagsasabi na yan. Tapos ngayon, dahil sa pinagsasabi ni BL is mukhang nawawalan na siya ng credibility at mukhang nawawalan saysay ang kanyang mga pinagsasabi ngayon. Parang bagang pag tinignan ko si Palangga is parang gano'n na lang, parang nanonood ka na lang na bumubuka yung bibig niya, hindi na tulad noon na paniwalang-paniwala talaga ako sa kanya. Sabi ko, grabe naman pala yan. Sabi ko, naku. Kaya kahit hindi ko na siya idol, is pinapanood ko pa rin, kasi, di ba, marami tayong nalalaman sa kanyang mga puting ahas daw. Lalo na about doon sa loto-loto na yan. At kung ano-ano pa, at mukhang nawawalan lahat ng saysay kasi walang sagot. Mukhang parang nakakasawa na tuloy panuorin si Palangga kasi walang sagot nga. Dinadaan nila sa katahimikan, guys. Kaya kung hindi tayo gagawa ng na parang suporta kung walang susuporta na talaga kay Palangga is mukhang nakakasawa ng pakinggan si Palangga talaga, guys, kasi walang nangyayari. Yun lang, isang bagsak lang ni tata, yun lang ang parang nagkaroon siya doon ng nabuhayan siya ng loob, kasi yung parang mga sinabi niya is mukhang pinatunayan ng ating tata nga. Tapos yun nga, hanggang doon na lang, wala na. Wala nang sagot doon sa magpa-polvoron test. Dinadaan talaga nila, guys, sa katahimikan. Mukhang dinadaan nila sa katahimikan na wag sumagot. At mukhang inaantay na lang talaga nilang
pagsawaan ang mga isyu na yan at makalimutan na ng tuluyan nang mawalang saysay lahat ang mga sinasabi ni Palangga. Parang ganyan ang nababasa na naman tuloy ng lola nyo, guys. O, kaya magiging kawawa ito si Palangga. Mawawala ng saysay lahat ng mga sinasabi niya na yan. At sinusundot pa siya ni BL. Kaya kung itong si BL is talagang kakampi ni Palangga at pareha sila ng hangarin na itama ang mga mali ng gobyerno ngayon, is siya pa ang humahata kay Palangga para wala nang maniwala kay Palangga dahil sa mga ginagawa niya na yan. Kaya hindi na tuloy ako naniniwala na si BL is para sa bayan. Mukhang ito ay ipinadala ng kabilang panig para tuloy maging spy kay Palangga. Ayan, mukhang naisahan siya. Mukhang naramihan ng sikretong alam itong si anong nangyayari ngayon. Mukhang nawawala na ng saysay. Kahit ano pang daldal ni Palangga is mukhang hindi na kapanipaniwala dahil sa mga isinusundot sa kanya ni BL. Kaya mukhang si BL ang humahatak sa kanya pa ibaba. Ito lang ang ating dyan, guys. Ito ang ating opinion sa nangyayari dito sa mga ipinapakipaglaban ni Palangga ngayon, guys. Oo. Teka, bakit ba ako Palangga ng Palangga? Ano bang ibig sabihin ng Palangga, guys? Oo. Minsan, kasi doon na ako nasanay tawag. Akala ko ba parang pangalan niya na lang yan, tinatawag ko na yung Palangga. Ano ba yung talagang meaning ng Palangga, guys? Yung mga Bisaya, ano ba yung parang lang ba yun? Nakikilab pala ako kay Marley. Nako, kawawa talaga ito si Palangga pala Islam. Palangga ba Islam? Nakikipalangga pala ako ng nakikipalangga. Hayaan mo na yan. Diyan na tayo kasi nasanay Diyan na tayo nasanay sa tawag sa kanya. Kasi yan naman palagi kasi ang bukang bibig niya. Baka sabihin ni Palangga is idol ko siya. Ako ito ay nag-comment lang talaga ako sa'yo. Hindi ko na kasi alam kung ano tatawag natin dito kay Palangga na kasi ang ibig sabihin pala niyan is love. Samantalang hindi na naman tayo hindi ko na naman yan idol kasi di ba? Iba nga ang way nila. Pero nakikipalangga din tayo kasi nakasanayan na nating tawag sa kanya. Kaya ito ang nakakaawa. Magiging walang saysay ang kanyang ipinapakipaglaban na yan kung totoo talaga yan, guys. Oo. Dahil hinahatak siya pababa ni BL. Yan ang nakikita ko sa kanilang dalawa. Mukhang si BL ang maglulublob sa kanya sa kangkungan. Kasi bawat sabihin niya mukhang nawawala na ng saysay. Sa bagay yung mga followers niya na naniniwala naman talaga siguro sa kanya is baka hindi naman mawalang saysay. Ako lang kasi di ba hindi niya na ako followers, guys. Hindi ko na sinali ang sarili ko sa isa sa mga followers niya. Parang pinapanood ko na lang siya dahil nga di ba marami siyang isinisiwalat na about sa ating naku, paano na kasi isa lang naman kasi ang gusto natin mangyari, yung iayos yung mga maling gawain. Kaya kahit naman hindi ko na idol si ano ba talaga tatawag natin sa kanya kasi ang Palangga pala Islam, alangan naman nakikilablab ako sa kanya, hindi ko naman siya idol. Ano ba tawag natin sa kanya na lang? Buljakira na lang. Ay, oo, Buljakira. Buljakirang. Yun, diba? Sinasabi ko hanggang ngayon, gamit niya kasi yung ayaw ko. Diba? Kahit kailan hindi talaga ako nainganyo dyan sa pamilya na yan. Hindi ko nga alam kung bakit naging idol yan nila Nila Palangga. Ay, anak ni Buljakira. Magmula ngayon baguhin na natin ang tawag natin kay kasi Palangga ako ng Palangga. Ang ibig sabihin pala nun is ano ba talaga, guys? Laba ang ibig sabihin. Hayaan mo na yan.
Buljakira na lang ang tawag natin sa kanya. Kasi yun ang pangalan niya dyan sa ano eh. Ayoko naman siyang tawagin na gano'n kasi kasi ibang pagkakaalam ko sa pamilya na yan eh. Dahil nga sa sinabi ng mama ko, dahil nga sa mga sinabi ng namayapa kong mama, is hindi ko talaga sila ma-idolize. Kahit pangalan nga ayokong banggitin eh. Kasi hanggang dito, hanggang dyan lang naman sa kanilang bayan yata yan minahal eh. Mukhang hindi man nakarating sa amin ang ano niyan eh. Ganun pa rin, naglalakad pa rin akong isang sapatos na butas pang medyas ko. Nakapaapa ako. Kung talagang maunlad ng panahon nila, di sana hindi ako naghirap na 6 na oras ako naglalakad galing bundok. Di sana hindi na kami tumira sa bundok. Kung binigyan niya man lang kami, ang mahihirap doon sa barangay namin ay binigyan niya man lang kami ng tagi-isang lote doon na napakalaking lote ng mayayaman doon sa amin. Inari na lahat nila doon ang lote. Hindi mo lamang kami nabigyan doon sa baryo na kahit tagi-isang kwadradong lote at nakapagpatayo man lang kami ng bahay doon na dampa man lang, hindi kami umaakyat pa ng bundok araw-araw na 6 na oras ka maglalakad. Kaya kung nakarating sa amin ang tulong ng tatay niya na sinasamba nila parang guys, baka maging isa pa ako sa kanila sa mga taga-samba dyan. Wala ka lang nakarating sa amin. Diyos ko. Ibang sabi ng mama ko talaga. Kasi yun, nakakarating yan ng Maynila eh. Nag-aaral ako sa amin. Ang mama ko nandoon sa Maynila. Nagtatrabaho. Ay pag-uwi sa amin, yun, nagkasakit ako dahil na-miss ko yung mama ko. Kung hindi pa lumuwas ng Maynila, hindi ka pa magkaroon ng tsinelas. Yun, hanggang Maynila lang naman yata ang napaganda nila eh. Doon sa aming barangay, ganun pa rin. Hindi kami mapagkaluban kahit tag-iisang lote. Mahihirap doon. Nabuhay ang lula mo sa santol. Kung nakakarating sa amin ang tulong ng tatay niyan at sinasabing pinagmamalaki nila ganun kagaling ang tatay niyan, isa dapat hindi kami naghirap doon sa bundok. At hindi sana pumasok ang lola niyong walang tsinelas. Kahit gaanong sikap ng mama ko, pumupunta pa ng Maynila para lang magkatulong doon sa mayayaman doon. Tapos pag uwi, mabilhan ako ng isang tsinelas. Kung talagang maganda ang palaka niyan, dapat nagkaroon man lang kami ng bahay sa baryo. Hindi sa doon sa bundok, doon kami lumaki. Ay, nako. Mayroon kami nyugan doon kami nabubuhay sa aming nyugan. Hindi pala aming nyugan yun. Ano lang, nakitira lang kami doon sa mayaman sa amin. Kung hindi dahil doon sa mayaman doon sa amin, wala kaming tirahan. Yung pa sinasabi nilang napakagaling na presidente. Kung hindi pa kami pinatira doon ng mayayaman sa kanilang mga nyugan doon sa bundok, hindi pa kami mabuhay. Kaya hindi ako naniniwalang magaling na anong tatay niyan. Hindi naman masyadong kalayuan yung bahay namin. Ay yung bakit hindi na narating ng kanilang ng kanilang tulong. Ay nako. Kaya nakarating ako dito. Kaya nga ako nakarating dito. Dahil kung umunlad ako dyan, hindi na ako makakarating dito. Ay, nako. Tapos ko lang, 3rd year high school, nagtrabaho pa ako pang umaga. Muchacha sa umaga. Schooling sa gabi. Hanggat natuto nang magbasa ang lola nyo ng English. Kaya naglakas ng loob ng lola nyo makarating na dito sa ibang bansa. Hindi lang nila alam kung gaanong hirap ang dinanas ko, guys. Naglalaba, nag-aalaga ng bata, 2, namamalansya. Namamalansya, namamalingki. Akalain nyo ang trabaho ko. Tapos paggabi, mag-i-school pa. Papasok pa ng eskwelahan.
Grabing hirap ang dinanas ko, guys. Kaya asaan ang sinasabi nyong napakagaling ang inyong mga idol na yan. Huwag na nating ibalik ang kahapon kasi puro lang paghihirap lang ang dinanas ko talaga sa buhay ko. Magsi-60 na ako. Huwag niyong sabihin hindi ko naranasan ang ng time ng tatay niyan. Oh, sinong lulukuhin nyo? Ang lilang nyo. Kaya sa buong buhay ko, hindi ko talaga nakalimutan kung anong hirap ang dinanas ko talaga, guys. Kaya napakahirap maging mahirap. Yun ang hindi nila alam. Kasi lumaki silang nasa taas. Kaya kung ano nangyayari ngayon, nagbibingi-bingihan sila sa tawag ng mga nagugutom. O asaan yung pangako? Ha? Tapos asaan yung ano nang ginagawa na naman doon sa isa pang pangako na wala nang magugutom? Meron na bang aksyon na ginagawa? O iniisip pa lang kung paanong walang magugutom? Baka naman iniisip pa lang na walang magugutom, wala pang plano. Pumasok pa lang sa isip, dineliver na yung speech. Ano pala ang gagawin natin? Na ang sukli sa atin ay katahimikan nila. Oh, mukhang walang magiging sagot sa mga pinagsasabi ng inyong ni Bulgatira. Ay, ano ba yun? Bulgatira, ano ba yun? Buljakira. Ano mangyayari sa kanyang mga ine-expose na yan? Sa kanyang mga expose na yan? Kung wala man na para bagang pinapapasok nila dito, pinapalabas lang nila doon. Oh, ano mangyayari sa atin, guys? Ganyan na. Pag nagsawa na ang Buljakira, wala na. Safe na sila lahat. Wala na. Tahimik na ang nga na tayo, nga. Kasi dinadaan tayo sa katahimikan nila. Yan ang sabi nga ni Coach Oli, bakit hindi magpa-survey na instead na about dyan sa mga na yan, pagpasok na yan ng mga gustong makialam sa ating bayan. Instead na yan ang survey na nila. Bakit hindi nila ipad-survey yung about doon sa pulburon test? Tayo ay malinis ang ating mga mukha dito. Naiinis talaga ako. Bakit ganyan ang nangyayari sa atin, guys? Ganyan ang style nila. Manahimik. Makalimutan ng taong bayan yung mga kasalanan na. Yung makalimutan ng taong bayan yung mga kapalpakan. Kaya yan ang strategy yata nila, manahimik at antayin lumamig at nang makalimutan na ang mga maiinit na isyu na yan. Lalamig din yan. Siguro ang sabi nila, antayin na lang natin lumamig. Hanggang sa nakalimutan na. Ay nako. Ano na? Kung patuloy tayong kumakalam ang sikmura. Kaya huwag niyong kakalimutan yan. Pangako na naman na yan na wala nang magugutom. Baka kayo makalimot na naman dyan sa sinabi na yan na walang magugutom. Kung mukhang nakakalimutan na nga yung 20 pesos na bigas. Another na naman na wala nang magugutom. Huwag niyong kakalimutan yan. Sisingilin niyo sila araw-araw nang hindi nakakalimutan ng mga pangako. Naubusan naman ng hangin ang lula niyo, guys. Ay, ayoko na, guys. Akala ko pa man din ang umpisa ng ating content ngayon is maganda. Patawa-tawa tayo. Ay, nako. Dito pala magde-end ang ating magtatapos pala ang ating content dito sa sad story ng buhay ng lula nyo. Ay, nako, guys. Kaya hindi ko talaga maubos maisip kaila palangga kung bakit sila ganyan. Siguro, sila ang nanginaabang kasi nung time ng tatay niyan. Hindi kami. Puro hirap lang dinanas ko. Ay, nako. Samantalang, pagkadami-dami daw na tumutulong. Yan ba ang sinasabi niyong maganda? Ay, nako. Ayun ay kung totoo yung nababalitaan ko. Nung makapunta na ako ng ibang bansa na napakaraming tolong daw ang pinapadala dyan.
Kaya hindi na ako magtataka kung bakit siya, yung nanay is bakit nagkaganon sa stage. O, alam niyo na yun, ha? Kung ano nangyari sa kanya sa stage. O. Kasi ganun nga siguro. Huwag na natin balikan ang nakaraan. Guys, ayoko. Ako'y naaano lang, na-stress, nadadagdagan ang mga wrinkles ng lola niya. Magbantay tayo. Huwag tayong magkakakampante. Ha? Lumilit na naman ang boses ng lola nyo, guys. Huwag tayong magkakakampante kasi minsan nakakatakot ang katahimikan, guys. Na inaakala natin tahimik na. Ito ay nakakatakot. Nakakabahala na naman ang inyong naiisip ng lola nyo, guys. Sa katahimikan na nangyayari ngayon sa mundo natin. Maging mapagmatsyag. At wag tayong magtataka, kampante sa mga katahimikang nangyayari ngayon. Excuse me. At ano na ang gagawin natin pala? Yan na lang ang kailangan natin para maipagtanggol natin ang ating tata. Hindi tayo pababayaan ni Lord. Yan lang masasabi ng Lolang Daldal, guys. Thank you, thank you. Thank you sa lahat ng nagwawatch sa inyong Lolang Daldal. Ano ba yan? Thank you sa lahat ng nagwawatch. Thank you sa mga nagsasubscribe sa inyong Lolang Daldal, guys. Oo. Sorry kung nadala tayo sa ating side story. Nadala ko kayo sa sad story ng inyong Lolang Daldal. Sana maging maayos na ang ating bayan, nang matahimik na rin at tayong lahat, guys. Oo. At sana tumino na ang mga hindi matino sa ating bayan. At sana hindi magsawa yung mga kababayan natin sa pagbabantay sa ating bayan nang hindi tayo sama-sama sa kangkungan. Kaya hindi natin alam kung ano mangyayari sa ating bayan. Kung matutupad ba yung mga wala na yung magugutom daw. Guys, dasal na lang talaga ang kailangan natin. Damihan natin ang dasal, guys. God bless us all. Mahal kayong lahat ng lola nyong daldal. Kahit pakunti na lang, pakunti ang views ng inyong lolang daldal, hindi natin alam kung bakit. Kung ano yung kung anong may nasabing hindi pwede dito ang lola nyo. Baka may nasabing hindi maganda ang lola nyo sa kanyang video. Kaya ayun, hanggang 40 plus lang ang views ng ating isang video. Napakahaba, guys. Oo. Di natin alam kung ano nang nangyayari. Wala na nga nagla-like. Ilan nga yung nagla-like tsaka nagko-comment is mawawalan pa tayo ng viewers kasi hindi siguro nakakarating kung saan yung ating video dahil nga siguro baka may nasabi tayong hindi pwedeng sabihin. Naku, Diyos ko, guys. Alam niyo ba, minsan nawawalan ako ng pag-asa. Sabi ko, yung ang saya-saya kong buhay doon sa kabila is parang pinagpalit ko dito sa puro stress talaga. Puro stress ang natanggap ko dito, guys. Tapos, ayun, mag-watch lang sila, hindi man mag-like. Hayaan mo na yan, Lola. At least, na-share mo yung at makakatulong ka kay tata. Lahat naman ay nag-uumpisa sa wala, guys. Alam natin yan. Pero, may time na parang nakakapagod. Yung parang walang pakiramdam ko, walang patutunguhan yung pinapakipaglaban natin na ang ating tata is kung magkakaganyan. Tignan mo yung sinabi niya. Hindi ko yun matatanggap. Yung parang bagang mawawala ng sa-isa yung ating pakikipaglaban sa kanya dahil sa mga gustong mawala siya sa landas nila. Kaya hindi na natin alam kung anong gagawin natin. Pag yun ang topic natin, mukhang nawawala tayo sa ere. Hindi ko na alam, guys. Paano na gagawin natin kung hindi na pwedeng i-topic ang ating tata? Wala na tayong silbi dito. Para kipa na ipinagpalit ko ang aking masayang buhay doon sa kabila. Kung wala naman palang mapupuntahan itong ating kung hindi rin naman natin maipagtatanggol ang ating tata. At mukhang pagbabawalan pa yata tayong itapik siya. Ano to? Panggigipit? Ano na? Ganito na ba talaga ang ating mundo? Ano ba ang kasalanan ng ating tata? Yan lang ang may tatanong ko, guys. Oo. Kasalanan ba ang linisin niya ang ating bayan? At itaya niya ang buhay ng buong pamilya niya para lamang tayo mabigyan ng magandang bukas sana
na unti-unting nasisira ngayon ang mga pinaghirapan ng ating tata na ibinuhis niya ang buhay niya, na kung magkakaganyan is, tingnan nyo kung ano ang gagawin sa kanya. Tapos, ganito ang ending. Ano ba? Ano ba ang kasalanan ng isang tata natin? Para parusahan ng ganyan. Mali bang ginawa niya ang paglinis sa ating bayan? Mukhang naiiyak na naman talaga ako, guys. Anong klaseng mga nilalang ang gustong Anong klase ng mga nilalang ang magagawa sa kanya sa kabila ng mga ginawa niya sa bayan natin, guys? Tingnan mo yung survey na yan kung totoo yan. Mga walang utang na loob. Hindi natin alam kung ano ba? Nang dahil kay tata ay nalinis ang ating bayan, na kung wala nga lang sigurong mga hadlang na mga yan, is malinis na sana. At kung hindi sana kayo nagpaisa, is tuloy-tuloy sana. Kasi, ayoko naman manisi kay ating inday natin. Kasi kung siya ang naupo, tuloy-tuloy sana ito. At walang mangyayari sana ng ganito. Tuloy-tuloy din sana ang masayang buhay ng lola nyo doon sa kabila. Hindi na siguro ako kinakailangan pa lumabas dito. At itaya din ang buhay ng lolang nyo dito. Oh. Bakit kaya ganun ang naging kapalaran ng ating bansa, guys? Sa kabila ng pinaghirapan ng ating tata na linisin ang bayan natin, is yan pang isusukli natin sa kanya. Anong klaseng mga nilalang ang naghahangad pa ng ganyan sa ating tata? Bakit ganito? Dapat kahit ang pag-itapik siya ay nagkakadiferensya tayo. May patutunguhan ba ang ating pinapakipaglaban na to, guys? Dito tayo muna magtapos, guys. Hindi ko na alam kung anong gagawin natin sa mga kababayan nating iba. Kung bakit ganyan pa ang lumabas sa survey na yan, sa kabila ng buong buhay na ang buong pamilya ay tinaya ng tata natin para lang malinis ang bayan natin. Tapos ito pa ang igaganti nila, na ultimong itapik ang ating tata is mabanggit ang kanyang pangalan is ano ito? Anong nangyayari? Ha? Ganun ba sila ka-power? Akala ko pa man din, sabi ko, ito lang ang ating lugar na maipagtatanggol natin ang ating tata. Yung pala, ano yan? Pati yung itapik ang ating tata, hindi na pwede. Ano pang silbi natin dito? Ay, ewan ko, guys. Tapos ito naman, BL na to. Dahil sa kanyang kaselfishan at sarili niya lang ang iniisip. At napakalakas ng loob pa na para siya sa bayan. Siya ngayon humahatak doon sa isa na nakikipaglaban sana naman para sa bayan. Hinahatak niya naman pa ibaba. Tapos, ang kapal pa ng mukha niya na siya ang para sa bayan. At yung isa daw is mambubodol daw. Ay, naku. Ano ba nangyayari sa mundo? Mukhang hindi ko kayang ipasok sa maliit kong utak na ngayon, guys. Nakakabobo na talaga. Ito ang sinasabi ng ating nilang nakakaloka na talaga, guys, ang nangyayari sa ating mundo. Sa kabila ng ginawa na kabutihan ng ating tata is ganyan pa ang magiging resulta ng survey na yan. Grabe! Anong klaseng mga nilalang kaya ang mga nagsabing ganyan? Ewan ko. Kaya si Coach Oli is mukhang hindi naniniwala doon sa survey na yan. Ano yan? Pinagkakaisahan talaga silang alisin sa landas nila at ito ang sagabal sa kanila. At ang hindi ka panipaniwala dyan, guys, kung pati dito ay matutulad doon sa kabila na pwede nang ipatanggal yung mga gusto nila. Ganon sila kakapower. Tapos tatahimik lang sila, ha. Tapos ganyan sasabihin pa ng iba, napakabait. Napakabait ba yan? O sino ba talaga ang kumikilos dito? Mukhang makamandag ito. Mantakin nyo yan. Itapik mo lang ang ating tatais. Huwag na natin sabihin yung kasi mukhang biglang nawala si Coach Oli doon nang sabihin yon. Basta ganon. Ano nangyayari, guys? Hindi ko na alam talaga nangyayari. Hindi na naman tayo nito mapagkakaigi. Paano na tayo nito? Akala ko pa man din is ang ganda ng opening natin sa ating akala ko tuloy-tuloy yung ating masayang pagbablog is unti-unti pa lang na nagkakaganito. Hindi natin, wala pala tayong kaalam-alam. About doon sa topic ni Coach Oli. Na tuloy si Coach Oli, nawala sa ere. Hindi natin alam kung ano nangyari doon. Natandaan ko lang nung banggitin niya yung tan. I-delete na lang natin yung, alisin na lang natin yung nabanggit natin about yung sanayang, guys. Baka doon na wala sa ere si Coach Oli. Mukhang hindi nakakabalik eh. Hinahanap ko kung may kadugtong yung kanyang video na yon. Akala ko part 2 pa siya. Akala ko itutuloy niya yung kanyang naputol na live. Wala na siyang, hindi na siya nag-live ulit eh. Hindi na natin alam kung ano na nangyari. In-upload niya na lang yata yung
Yung live na yan na yun, pinanood ko ulit. Hanggang doon lang yun sa may nabanggit siya doon, about sa yan. Tapos ikaw, Lola, banggit ka naman ang banggit. Ano na nangyari sa boses ng Lola niya, guys? Sige na, thank you for watching, guys. Mahal ko kayong lahat. Tayo ay magmatsyag talaga. Ano ba yung sasabihin ko sana kanina na? Nakakalimutan ko na tuloy lahat. Kanina, ang dami kong gustong sabihin, tapos ngayon nawala na. Ano na ba yan, guys? May umaagaw na nasa laman ng utak ng maliit na Lola nyo. May umaagaw sa laman ng utak na maliit ng Lola nyo, guys. Sige na, next time na lang pag nasa mood na tayo. Inumpisahan na tayong masira yung mood natin doon sa ating nakaraan. Sige, guys. God bless us all. Yan na lang masasabi ng Lola nyo, guys. Magdasal na lang talaga tayo, guys. Thank you for watching na, guys. Magmanman tayo mabuti. Thank you for watching. Mahal ko kayong lahat. Mahal ko kayong lahat. God bless you all. Thank you.